Hi guys! So, tuloy na natin ang ating topic about the fruit of the Holy Spirit at dalawa ang ating pag-uusapan ngayon about sa patience and self-control. Normally, minsan feeling ko parang parehas lang to pero hindi pala. Magkaiba siya. So, patience, definition niya is the ability to endure difficult situation or delays without becoming frustrated or upset. So, technically sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay pagtitiis. While the self-control naman is the ability to regulate one's emotions, thoughts, and behaviors in the face of temptations and impulses, or in Tagalog, ito ay ang pagpipigil. So, ano ba yung sinasabi sa Bible regarding sa patience? Sa Kawikaan 15 verse 18, sabi dito, ang taong mainitin ng ulo ay nagpapasimula ng gulo. Ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. So, bakit pala ito nakasama sa fruit of the Holy Spirit? Kasi, if you are under sanctification, ito yung most of the time, ako, sa sarili ko na lang, sobrang extreme ng pasensya ko talaga before. Pero pag hensya, hindi ibig sabihin na bibigyan ka ng Lord ng pasensya. Actually, magkakaroon ka ng maraming triggers, and you need, dahil nga gusto mong mabuhay na parang ang Panginoong Jesus, you need to practice. You need to pray for patience. At pag dumating yun, alam mo yun alam mo yung mga triggers mo sa sarili mo. Kailangan mo siyang practicein na maging kalmado. Hindi siya ibibigay sa'yo ng kalmado or pasensya agad. You need to practice it and pray for it. Pray harder for it. Pag nandyan na yung mga pag-trigger sa patience mo, you need to make sure na magiging kalmado ka lang. Okay? So, sa self-control naman, sabi dito sa Proverbs 25, verse 28, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak, gaya ng isang bayan na walang pader. So, sinabi natin kanina na ang self-control o pagpipigil ay isa to sa fruit of the Holy Spirit na kailangan natin na magkaroon. Bakit? Bakit nga sinabi dito na madaling bumagsak gaya ng isang pader? Example na lang, temptation. Kailangan mo siyang i-resist. Kailangan mo pigilan yung sarili mo. Bakit? Kasi pag pumatol ka sa temptation, lalo na kung ikaw ay pamilyado, babagsak o masisira ang pamilya mo. Yet that is one of the best example. Kaya kung bakit natin kailangan magkaroon ng self-control as a fruit of the Holy Spirit sa ating puso habang tayo ay nag-undergo ng sanctification. Kailangan natin siyang pinag-pray at pinapractice. Okay? So, bakit nga ba? Sabi sa Proverbs 16:32, higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakasasakop sa isang puso. Diba? Kasi given kanina dun sa mga verses na nauna, kapag wala ka pasensya, magkukos ka ng gulo, at kapag wala ka na magpipigil, babagsak ka na para kang isang bayan na walang pader. So, tandaan natin to guys. Ang pagpapasensya at pagpipigil sa sarili ay lubhang mahalaga sa ating journey in Christ-like living. Okay? Yan lamang guys. Don't forget to read your Bible to know more about Jesus. Bye-bye!